Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Inutil kayo. Napigil yung sarili niya. Mayo di punggol. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Mga chutang chines. Ayan. BBM. Ay, meron pa siyang bago. Ano to? Ito. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi utos sa inyo ni BBM. That's Si true. Saldi ko lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Mm. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? Nakakatawa din to. Oh. What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence, Alam mo, you're useless. That's why all this other, independent, nasa Europe yun si Palangga. legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, Mm-hmm. because they know that this ICI is just cosmetic. Yeah, cover up. Come on, BBM. Mm-hmm. Mag-iwi-iwi ka nga Palangga. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm Yeah. sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Utang ng ina mo. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na Gigil na rin siya, no? Matagal na itong gigil eh. kahayupan nyo. Mm-hmm. Good. Mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King, i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na
presidente. Mhm. Kaya huwag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Well, wala na talaga. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Mhm. Okay, ayan ang ating Madam Bing Guanzon. Grabe. So, alam naman natin talaga yan. Tiyan mo, ang daming sasata. Ang problema, sa totoo lang, sabi ko nga, dapat nga kakampi talaga natin ngayon yung mga kakamping. Dahil 'di ba, ang kanilang laban diyan is anti-Marcos sila, 'di ba? Pero ngayon nag-iisa na lang ito si Bing Guanzon, si Rowena Guanzon, ang talagang matapang, which is nakakaaliw. Talagang sabi nga ni Cato B, Maharlikanism is our new lingua franca. Hindi ko alam, pati si Kong, no, si Governor Chavit Singson. Ako na tinuturo. Sabi daw ni Maharlika, bangag ang presidente. Which is nakakatuwa, alam mo yon. Nakakatuwa dahil marami na talagang nagigising. Kaya lang naman, ang problema lang dito, baka instead na ako ang habulin lang, hinahabol din sila mga palangga. So si Chavit, inaano na rin to, ginagwardyahan na rin to ng mga bangag dahil kahapon sa kanyang press conference, binanggit na naman, sabi ni Maharlika, bangag daw katulad dito, pinost ko si Rowena Guanzon. Isa lang, bago tayo kay Chavit. Dali. Nakakatawa siya. BBM. Lakas mga saram. Is still on the dark side. Oh my God. Alam mo, gusto ko nakakatawa siya. Gusto ko tumamit paminsan-minsan eh. Parang sarap kainuman ng Coke. So anyway, sabi ko nga, mga palangga, kahit na hindi pa natin napapabagsak ang isang addict, kahit pa paano, di ba, Zorro, magkasama tayo, masaya na rin ako. Dahil ang dami na talaga nagigising. Ang kailangan lang talaga natin, gumalaw nga yung Gen Z. So, nakakaaliw si Commissioner Rowena Guanzon. At ito, aliw na aliw naman ako dito kay Chavit. Hindi na sila himpo ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung si Maharlika na naman na may kasalanan. But yeah, Jean P. Gomez, we love Rowena Guanzon. Alam nyo, yan yung mga tipong, tao na talagang may pananindigan. Ako, admittedly, gigil na gigil. Alam mo, effective kasi talaga si Palangga, si Rowena Guanzon. Effective siya. Di ba? Aminin ninyo, nung tayo ay mga bangag, pagigil na gigil talaga tayo sa kanya. Kasi siya talaga yung umingi-wingi. Kaya gigil na gigil ako. Sabi ko, ito, babaeng to, kababayan. Kung ano-ano rin yung sinabi ko. But I'm grateful sa kanya. Talagang, yung kanyang paninindigan, talagang hindi siya talaga nagpapatinag. Ang problema, ito mga hanghang, may tumitira sa kanya eh. Yung abogadong, guru-guru. Yung abogado natin pangalanan, sabi nga ni Commissioner Rowena Guanzon, clout chaser lang daw. Yung abogadong kakamping, tinitira siya na parang sinasabi, kaya lang daw ang konteksto, atong si Rowena Guanzon, ay ganito yung mga pinapakita ngayon, parang gustong makuha yung boto ng Duterte, mga Duterte supporters. Bakit hindi? 'Di ba? Ako, I will campaign for her. Ngayon pa lang, kinakampanya ko na siya. Kung ano man ang gusto niyang tahakin sa buhay niya. 'Di ba? Kasi ito yung may paninindigan. Ito may mga kakamping niya. Yung mga, hindi naman to, mga wala naman to kwenta, actually, Commissioner Guanzon. Mga walang kwenta naman yung mga tumitira sa'yo. But again, mga kababayan, dahil siya lang naninindigan, dahil ang kalaban talaga dito si Marcos Jr. Ngayon, tignan mo sila Dilima, sila Virus. Kiss as na kay Bangag. Sila nga talaga, mga very
Sabi ko nga, prominent na nag-antay-antay bangag. 'Di ba? Tapos ngayon, si Guanzon na very consistent, nang umingiwi-ngiwi na gano'n. 'Di ba? Yes, I will support her. Ngayon pala, ano man ang sabi ko, ano man ang takboy ni Com Guanzon later on. 'Di ba? Tinira din siya ni Romualdez. I will support her no matter what. Kasi may paninindigan siya dahil hindi tayo dito bulag. Hindi ako saradong utak na si Guanzon, kakamping yan, sinuportahan niya si Lenny, ayoko, nagalit na ako sa kanya forever. No! Ang pinag-uusapan natin dito, mga palangga, yung paninindigan ng tao. Dahil hindi naman lahat ng kakamping ay mga julul. Diba? Meron mga julul talaga. Kasi mga kakamping na sumusuporta sa pagbabago, na pareho natin, diba? Hindi lahat ng supporter ng kakamping ay matitino. It's the same thing. Hindi lahat ng supporter ng Pangulong Duterte ay matino. Kaya nga tayo may alpotera, di ba? Natawa ako, Martin Luther King talaga. Parang incomparable naman palangga. Kawawa naman si Martin Luther King. Well, we all know na Luther talaga itong mga ito. So kaya kayo mga kakamping na hindi kayo politiko, di ba? You have to stick with Guanzon. Kasi siya lang yung kakamping na lumalaban sa mga bangag. Tingnan yung mga kakamping. Nasaan na si De Lima? O, nasaan na si Ontiveros? O, itong abogadong tumitira sa kanya. At saka, incomparable ka. Huy, ikaw, guru-guru. Yung mukha mong parang tawag dyan? Parang binlod sang bugas. My God, 40 years ago ko biglang naalala yung salitang yun. Alam mo yung mga binlod? Guru. Diba? Mambuisit na lang tayo. Diba? Hudas talaga yung si Martin Luther na yan, sabi ni DGS. So, hindi po lahat ng mga kakamping ay matitino. At para sa bayan, hindi rin lahat ng mga Duterte supporters ay matino. Kaya nga sabi ni Rebecca Ugata, merong kakampwet. Meron ding alpotera sa atin ng mga Duterte supporters. Meron ding bangaw, meron langaw. So, ganun talaga. So, ang gagawin natin, mga palangga, talagang titignan natin kung sino yung mga naninindigan sa tama. Ay, ito si Guanzon, maliban sa nakakatawa yung personality niya dahil talagang straightforward, ang lakas din, gigil din siya, at lakas din niya mangbuska, parang tayo lang yan. I think Mang Ilongga, may mga talent yan, parang si Bogris lang yan. para si Bilatchang Iloy lang yan, lakas din mga asar niya, no? Hindi ko alam itong mga Ilongga na itong mga kababayan ko, yung dipong Golgid, no? Diba? Binlod at tiktik sa siling ni Rosim de la Cruz. Hindi nila kayang bilhin si Attorney Bing. Totoo yun. Meow, 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 meow. Sabi ni GTS, binlod na may bigas sa mukha. Yeah? Brenda Pekeo, di ba? Hindi binlog, binlod, letter D, di ba la? Di ba la? Na sa Ilonggo kasi naalala ko ng bata ako, gatipas-tipas ako sa bugas. Siling ni Lola. Sabi niya, ang binlod, hindi pag-iupod. Oh my God, 45, maybe 40 years ago. Nalalaman ng mga edad ni Inday. Now what, mga palangga? So ngayon, totoo sinasabi ni Guanzon. Well, yung tungkol sa, sinabi na ni Inday, sinabi na ni Maharlika, sinabi na lahat na si Bangag Jr. ay talagang cover up lang yan. Cosmetic lang yung ginagawa niya. Dahil gusto niyang panagutin lang, isa lang. O ilang tao lang. Pero si Martin Luther King si Martin Romualdez, tambalos sa ililigtas nila. Kaya nga, grabe ang, grabe talaga yung laban natin. Ngayon, may sinantong vlog natin, supposedly, kasi nakapag-vlog na tayo kanina. Mga kababayan, Palanggabing, ang dami talaga nagmamahal sa'yo. Love ko na rin yan. Love ko na talaga siya kasi aliw na aliw ako sa kanya. Not because well, you know what? When you love someone, kasi I will talk about that. Kasi very heavy na yung politika na yan. Like ako, you don't love me because sa mga expose ko, right? You don't love me dahil yung mga in-expose ko sa inyo, nakakarimarim. Di ba ang expose natin dito, hindi naman magandang balita eh. Nakakarimarim, kaletsyan balita kaletsyan, you don't love me dahil sa yung mga balitang nilalapag natin dito.
You love a person, number one, dahil sa kanyang personality. Ano yung personality niya? Matapang, braveness. Bakit sinasabi nyo na, Marlica, I'm proud of you, we love you. Guanzon, we love you, ganyan-ganyan, we're proud of you. Why? Dahil sa braveness. It's the same thing has Maris, thank you Palangga. Ganon din. Ganon din dun minahal si Kiko Barzaga. Dahil recently, di ba, talagang rockstar din ito si Kiko Barzaga. Hindi yung sa minamahal actually. Kasi yung mga binabalita namin dito, nakakajuta-jutahan talaga. Nilalab niya yung isang tao dahil sa kanyang karakter. Not because sa kanyang mga sinasabi, kasi yung mga sinasabi ko, katulad ng mga expose na yan, hindi naman nanggaling yan sa akin originally. Galing yan sa mga puting ahas, sa mga tibo na ahas. Shoutout pala sa tibong ahas, yung nagbigay sa atin ng signature nitong yung nag-sign, nag-notaryo doon sa affidavit ni Orly Guteza. Diba? O, tibong ahas ang nagbigay sa atin noon. But anyway, so hindi nyo minamahal ang isang tao, isang vlogger dahil sa kanyang mga expose. Dahil nakakarimarim talaga yung mga balita na sinasabi namin. Minamahal nyo yung karakter niya, yung pagiging bold, brave niya. At of course, pagiging makatao, kikay, or whatever. At dahil meron siyang tapang, meron siyang lakas ng loob na ibigay o echo ang inyong sentimiento. Di ba yung mga hindi niyo nasasabi? Di ba? Ang hindi niyo nasasabi namin. Katulad dito kay Bing Guanzon, nakakaaliw, di ba? Mga mga utang ama ninyo, di ba? Mutak na magjutang gininay. Yes, sabi ni Pats M, i-guess daw natin si Kong Kiko at si Attorney Guanzon. Pag hindi sila busy, bakit hindi? Di ba? Welcome naman sila dito sa channel natin. I like Attorney Guanzon for being so consistent na anti-Marcos siya, na na-realize natin na nabudol tayo at isa siya sa kakamping na may balls. Exactly. Kaya ako siya sabi ko, tingnan mo, ang expect natin dapat, mga kapalangga, na yung mga kakamping, dapat kakampi na natin yun dahil ang laban nila, anti-Marcos sila. Diba? Ano sabi nito? Gusto mo ikaw ang mamahalin ng tao kasi nandyan ka, punta ka na lang dito sa rally. Ayan, katulad yan, yung alpot na yan. Yung mga alpoterang langaw na nagsasalita ng ganyan. Gano? At hindi ako naglilimos ng pagmamahal. Excuse me. Isa lang na may nagmamahal sa'yo at may bumibembang sa'yo, panalo ka na sa banga, right? Pag-usapan natin yan sa Alindog TV 21. Yan, follow nyo na lang yung Alindog TV 21. Diba? Makasama kayo mga alindugan natin dyan. Diba? O, katulad yung mga alpot na yan, gusto nila akong pauwiin. Kasi gusto nila akong mapatay. Gorgorin mo nga, Zorro. Pakigorgor nga para happy naman ang buhay natin na yun. Ang aga-aga dito, oh. O, yan. So anyway, mga kababayan, ako ngayon pa lang, I declare that I will support this Rowena Guanzon kung ano man yung tahakin niyang landas kasi may paninindigan. So we need someone like her. Na sa kabila ng hindi na natin siya nagustuhan dahil nga anti-Marcos siya eh. At it turned out na tama talaga siya na bangag, adik si bangag. Tayo ang nagkamali. Ako nagkamali big time. Even Sara Duterte nagkamali big time. Inaamin naman yan. Humingi kami ng pasensya. Di ba? Hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte na sinasabi na may mga ngiwi-ngiwi, may addictus. O ha? Ngayon, mga palangga, ano pa? I've started to appreciate and love Palangga because you stood your ground, sabi ni Katobi. I love you too, Palangga. Di ba? Kasi ang laban natin dito, hindi because of name ng politician. Sabi ko nga, we support someone na ang alignment para sa taong bayan. At sabi ko nga, kahit na tayo supportado natin si Inday o sino man, like si Guanzon, sinuportahan niya si Lenny, di ba? Tapos pag may nang-aaway sa kanya, nakakapwa niya, kakapit, tinutorjak din niya. And that's what you called freedom. Kalayaan. Hindi ka dapat, dahil Sara lang tayo, Sara, parang santo na natin si Inday Sara na pag nagkamali si Inday Sara, pitik bulag, pikit bulag. Tama ba? Hindi, pitik bulag. Pikit lang ang mga mata natin. Diba? Hindi po pwedeng ganon. Kailangan open tayo, bukas tayo.
Hindi katulad ng mga camping, sarado na sila. Nasaan na yung mga kadyutahan nila? Na anti-Marcos, anti-Marcos. Wala na. Kaya mahirap talaga ang laban natin. Pero again, napag-usapan nga natin kanina na ang Gen Z ay may kapangyarihan sana. Ano to? Gen Z, kaya ang banga. Ba't banga? Kulang ng G. Ay, edit na lang natin yung banga na yan. Okay? Lagyan natin ng G. Gen Z kaya banga. Pwede na rin. Bangag. Bangag. Ayan, bangag. Okay. Now what? Kung Guanson, ayan. Tugtungan nyo na lang ng bangag to. Alam nyo na yung bangag natin, di ba? Okay. Gen Z, bangag. Okay? Gigil ang mga kakamping. Now what? Ito. Imagine ninyo, nagtagumpay na ang lahat ng mga nagtagumpay, tayo ay nga pa rin. Imagine ninyo, ang mga kabataan ang nag-lead pagdating dito sa pagbabagsak nila sa kanilang leader na magnanakaw. Imagine mo, mga kababayan, tayo, ang tagal na natin nagsasalta dito, hindi pa rin natin napapabagsak ang mga adik. Kasi nga hindi pa kumakampi sa atin itong mga military na to. Hoy, kayo mga military, kayong mga pulis, na baka pag nag-retire nyo, wala na kayong makuhang pera sa inyong pension. Dahil ninakaw na ni Lisa Canas, ni Martin Romualdez, si Tambalos, lahat ni Bangag. Kayo din. Sabi ko nga, ang nilalaban namin dito, ako nilalaban ko dito, hindi sarili ko. So katulad dito nga sa Madagascar. Okay? Gen Z ang namuno talaga dito. Ano mga issue nila? Dahil sa, again, kahirapan, korupsyon, mataas na tubig, walang kuryente. Diba? Ang mga kabataan ay talagang sila ang nag-lead para makuha nila o makamta nila itong kalayaan laban dito sa kanilang presidente o namumuno sa kanila na si Andry Rajoelina. Okay? So ngayon, mga kababayan, kaya sila naging successful dahil nga yung military ay kumampi sa kanila. Which is napakaganda. Kayong mga military, kayong mga pulis, ang hirap sa inyo, tatango-tango lang kayo. Alam nyo na hirap na kayo. Diba? Ninanakaw na pera niyo, tango-tango pa rin kayo. Kayong mga junior officers, dapat kayo talaga, dahil mga general bayad na yan, kayo ang mamuno para pabagsakin ang adik na presidente. Pabagsakin, kasi adik yan eh. Diba? Wag ang gobyerno, kasi ang gobyerno pinababagsak ni Marcos Jr. Ang pababagsakin natin, lahat ng magnanakaw. Lahat ng kumukuha ng pera, si Lisa Canas, si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr., si Martin Romualdez, ay hindi sila gobyerno, sindikato sila. So you have to protect the government. You have to protect the state. You, people, men and women in uniform. Hindi ito inciting. Kapag kayo ay nanindigan, pag pinabagsak nyo ang isang adik na presidente, ibig sabihin, hero kayo. Dahil pinigilan nyo ang pagpapabagsak nila sa gobyerno o sa isang estado. Look at now, inunahan pa kayo ng Madagascar. Tinalo pa kayo ng Gen Z. Sunod-sunod na ang bumabagsak na mga magnanakaw. Diba? Yung Nepal, September, Gen Z din ang namuno. Diba? Dahil what? Dahil mga sindikato, mga magnanakaw, alam nyo na yan. And look at yung Indonesia, South Korea noong 2024. What else? Nanindigan. And even ang Morocco. Diba? Ngayon, talagang grabe yung power ng mga kabataan. Imagine niyo napatanggal nila ang kanilang presidente. At siguro pwede natin gawin na to, no? Kasi ang nangyari sa kanila, military, then magkakaroon daw sila ng election within 2 years. Kasi tumakas na yung kanilang presidente, di ba? Ito dapat ang gawin natin. Although sa Indonesia, hindi sila, hindi, totally talagang 100% nila na napatumba, at least nagkaroon sila ng what? Nagkaroon ng pressure ang kanilang yung kanilang effort ng mga kabataan para baguhin yung kanilang government system. Yung mga ginagawang pagnanakaw
nitong mga bangag din sa kanila o mga kawatan na ito, mga palangga. Oh. Hindi magre-resign si Bangag. Sabi nga ni Inday, hindi magre-resign si Bangag. Pero pwede magkaroon ng pagpapatalsik sa isang addictus benedictus. Sabi nga ni Singson, revolutionary government, kapag nag-people power na talaga, di ba? It's the same thing with the Madagascar, ang tinatawag nila ay interim government. Di ba? Temporary lang, kasi within 2 years ay magkakaroon sila ng election. While sa South Korea, nung last year, nakita nyo naman, na-impeach talaga nila ang kanilang presidente. Oh. Yun, no? Yung